What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys bali magti-testing lang po tayo nitong ating DIY 737 module amplifier. So bago natin simulan guys kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel is huwag kalimutan mag-subscribe. Hit din yung bell button guys sa gilid para lagi tayong updated sa mga bago nating tutorial videos tulad nito. Carlito Diaz. So yan guys bali ito na po yung ating testing ngayon. Ayan. So dito muna tayo sa ating supply. So ito yung ating power supply guys. So meron niyang diode at saka kapasitor. So meron tayong video nito kung paano natin to ginawa. Yan. So ito naman yung ating DIY amplifier. So name nito guys 737 module na amplifier. So mabibili natin to guys sa online Shopee, meron din sa Lazada, meron din sa Facebook. So same lang po ito guys ng Sakura 737, bale modified na po nila itong circuit na to. Ayan. So ito naman yung ating volume para sa ating input. Tsaka naka speak on tayo, female at saka male speak on. Ayan, bali bago natin iti-testing, share muna natin itong ating wiring. So, bali ito yung negative, ground, tapos positive. So, itong positive is patungo po yan dito. Yan, so meron nakalagay na plus. At saka yung power transistor dito is 5200 or 2EC 5200. So, dito naman, ito yung negative, patungo po yan dito. So, dito guys, yung power transistor niya is 2SE 1943. Yan. Tsaka itong blue natin is ito po yung ground. Yan. So putungo po yan dito. Tapos itong pula is merong nakalagay na is. So ito yung speaker output. So bali patungo na po ito sa ating female speak on. Tsaka gamit natin is number 1. Tsaka number 1 din dito sa male speak on. So dito na po guys, ito yung input. Patungo na po yan sa ating volume control. Yan, so itong negative is ground. Patungo po yan dito sa number 1 na legs ng volume. Tapos itong pula is ito yung pinaka main input. So nakalagay yan dito sa gitna. Tapos yung pangatlo, patungo na po yan dito sa ating input device na ginamitan natin ng female RCA. Ayan. So, bali yung amplifier natin guys, bali ito yung 2 pairs na circuit. Meron ding 3 pairs, 4 pairs. Depende lang po yan guys sa gusto natin. Tsaka depende rin yung price. Yan. So, ito yung mga driver niya. A1837 at saka itong isa. C4 CB93. Yan, saka itong gitna guys, KSA 340. Yan, so magka-same lang po ito guys, circuit ng Sakura 737, bali modified na nila. At saka maximum supply nito guys, 55 volt AC. Yan, pero dito sa atin is maliit lang to guys 30 volt AC lang tong sa atin. Tapos pag na-filter na is pumapalo sa 42 volts DC. Yan. So pagbili natin ito guys, meron naman tong marka at saka meron ding yung schematic diagram. Yan. So hindi na tayo mahirapan kapag i-assemble natin or i-wiring kasi meron naman tayong guide kung ano yung mga wiring na dapat nating ikabit. Yan. So dito muna tayo sa ating speaker. Bali yung iti-testing natin is yung dalawang speaker. Bali 4 ohms na ito guys kasi dalawang 8 ohms, 800 watts, 15 inches. Yan. So dalawa yan, bali pinarallel natin. Yan. So ngayon is testiran muna natin itong ating supply bago natin iti-testing. Yan. So power on natin itong amplifier tapos testiran natin itong supply. Guys bali saksak lang natin tong transformer. Yan.
So yan guys, no, bali nakasaksak na yan. So testiran natin. So pag tester natin is dito tayo sa 200 DC. Yan. So una tayo, dito muna tayo sa positive tsaka ground. Ito yung ground na sa gitna. Yan, so umabot siya ng 41.8 volts positive. Tsaka dito sa negative, so 41.7 negative. So same lang po yan sila guys. So meron lang point kasi merong konting pinagkaiba. So ulitin natin, ito yung negative, tapos positive. Yan. So pag dito natin ilagay, maabot yan ng 83 volts. Yan. Pero sa power amplifier guys, yung pagbasihan is dito positive at saka dito negative. Ayan. So pwede na to. So kapag magti-testing tayo ng amplifier mga guys, no, huwag natin kalimutan check muna natin yung mga pesa kung wala bang uminit. Yan, kapag merong madaling uminit, check nyo maigi, baka meron pang ibang pesa na hindi nakakabit or mayroong lost contact. Yan. So dito sa ating heatsink, bali temporary lang to kasi wala tayong malaking heatsink. So maganda to guys, yung heatsink is isa lang, bali isang heatsink na malaki gaya ng mga integrated amplifier na Sakura is isa lang yung heatsink niya, tapos yung mga power transistor is nakakabit yun lahat. So dito sa ating demo is temporary lang to guys, at least okay yung pagkakabit. Yan, so huwag kalimutan magkabit tayo ng power transistor is meron tayong kailangan gagamit tayo ng mica insulator. So ito yung mica insulator, ito yung kakabit sa dito sa heatsink at saka sa transistor. Tapos gamit din tayo nitong silicone compound, ito yung pandikit doon sa transistor at saka sa heatsink. Ayan. So dapat meron tayo nito guys para hindi agad iinit yung ating power transistor, kasi yung init ng ating power transistor is bali transfer niya lang dito sa heatsink. Tapos yung heatsink natin is dapat ay mayroong nakaabang na blower, isang blower sa papasok tapos isang blower sa palabas. Ayan. So ngayon is i-testing na natin. So ito yung volume natin guys, tapos ito yung input natin patungo sa CPU. Bali CPU muna yung gamit natin ngayon guys. Yan, so ibu-volume lang natin dito pag na-play natin music. So naka-play natin yung music guys, pwede na natin to i-volume. Yan, so bali napatunog natin guys, no. Hindi lang natin plakasin kasi merong nag call center. Yan. So sa 800 watts natin na dalawa is kayang-kaya naman yan guys. Tapos yung init dito is normal lang. So dapat meron tayong nakaabang na blower. Yan. So isa dito sa likod, isa din dito sa harap. Ayan. So volume natin. Ayan. So malakas yung tunog niya guys. Lalakas pa yung speaker natin pag nasa loob ng speaker box. Ayan. So malakas pakinggan yung ating speaker na dalawang 800 watts.
Yan. So tinanggal lang natin sa speaker box guys, kasi para maka-testing tayo. Yan, dahil kapag nasa loob ng box mga guys, no, malakas yung kalabog niya. Tsaka makadisturbo tayo pag pinalakasan pa natin. So makita natin sa pagpihit pa lang natin, no, malakas na yung buga niya. Yan. So yan guys, no, nakita na natin yung testing natin sa ating dalawang speaker. Yan, at saka normal lang yung init niya dito guys. Habang tatagal yung tugtugan guys, init talaga tong power transistor ng heatsink. So dapat meron tayong blower dito. Tapos yung transformer natin is match lang dito sa ating amplifier. So mas mahina, malaki yung voltahe ng transformer natin para match yung lakas dito sa ating amplifier. Yan. So sa ating amplifier, 42 volts lang yung output nito. Tapos yung nakaload natin dito is 800 watts na dalawang speaker. Yan. So kayang-kaya nito guys, 800 watts dalawang speaker. Yan. So yan lang po guys, no. Yung testing natin ngayon sa ating DIY amplifier. So yan lang po guys, no. Maraming salamat at saka God bless. See you in the next video.